Siyempre, Hillary Clinton. Feeling ko si Hillary Clinton. Hillary? The girl. Wait, I'm sorry pero I have no idea about kung ano meron kay Hillary tsaka kay Donald Trump. Hillary. Feeling ko si Hillary Clinton. Hillary, syempre. Para sa akin si Donald Trump. Kamusta mga kaibigan? Welcome sa Easy Filipino at ngayon tatanong tayo sa ating mga babayan kung sino manalo sa US elections. Kaya tara! Oh, say, can't you see better on the realize? Hillary Clinton or Donald Trump? Hillary Clinton. Bakit? Kasi mas clear yung views niya kaysa kay Donald Trump. Bakit? Anong kind of views? Kasi yung kanya parang more on in a different way na siya lang magbe-benefit. Hillary Clinton. Bakit si Hillary? Maraming haters si Trump. Saka racist siya. Yung malakas yung niya, personality niya bilang babae. So, pinapaniga ko siya dahil feeling ko yung pagiging girl, parang hindi siya hindrance sa pag-rule ng isang place. Ano mananalo? Si Hillary Clinton. Bakit naman? Kasi parang magaling siya, parang yung daw siya makipag-debate, parang may strong personality siya. So, I think kaya niya dalhin yung Amerika. Paano naman si Donald Trump? Well, actually, hindi ko siya kilala eh. Pero wait lang. Kasi mas magbe-benefit aminin natin, yung sa atin, yung sa Philippines. Kasi usually pag Democrats talagang mas kinoconsult nila yung allies sila. Unlike pag Republican, mas nila sa unilateral action sila. Bakit si Hillary? Kasi parang madami nang naging umayaw kay Donald Trump dahil sa mga sa mga remarks niya. So, yun lang. Bakit naman? Si Hillary ang pinaka-qualified sa lahat ng tumakbo sa ng US President in history. Ang weird kasi pag si Trump Saka yung mga pinagagawa niya, parang degrade ng niya, profile niya. So, yun. Sa tingin ko si Hillary Clinton. Bakit si Hillary? Kasi she's more subtle and mas gusto ang sa tingin ko from a point of view ng isang estudyanteng Pilipino na mas gusto ng mga Americans ang isang parang katulad na nangyari sa atin na pagbabago. Sa Wellesley College siya nag-graduate, siya, summa cum laude. Yun yung time na na bawal pa sa mga Harvard, ganyan, yung mag-aaralang babae. Tapos din siya sa Yale Law School, which is the best law school in the world. Tapos ang dami niya kayang experience. Hillary, I think. Bakit siya? Based sa mga nakita ko sa Facebook Hillary. Bakit hindi si Donald Trump? Ewan ko. Nagulat ako. Bakit anong problema kay Donald Trump? Wala naman. Kaya sabi niya na flat daw yung Earth. Alam naman natin na hindi naman talaga flat yung Earth. So parang doon pa lang parang wala na si Trump. Misogynist si Trump, racist siya. Basically, may prejudice siya sa lahat ng tao na different. Walang kwenta si Trump. Kung ako si Trump, hindi niya i-underestimate yung power ng vote ng minority sa states. Especially marami sa kanila ngayon, marami sa mga tao sa states ngayon are from the minority. And malakas ang impluwensya ng minority, especially African Americans, LGBT, and at the same time mga babae din. Sa tingin ko napaka-pretentious ni Trump dahil para siyang American version ni Duterte. Yan. Saka stupid si Trump Alam mo naman, racist pa, daming problems about sa kanya. So, yun lang. Hillary Clinton. Yung mga remarks niya, parang hindi niya inisip na 50% siguro or 70% ng population ng US babae. Para sa akin si Donald Trump. Kasi kahit sabihin natin na medyo kakaiba yung methods niya and all. Pero kasi titignan mo rin yung background ni Donald Trump kasi businessman din siya. Sa Singapore, sa Japan, sa mga developed na countries, ganun din yung ginagawa nila. Yung meron silang criterion, kunyari, kailangan hawakan mo na yung isang malaking korporasyon
ng 5 taon, yung mga ganong klaseng basis. Ang estimate, 40% of voters, yung mga uneducated Americans, yung mga rednecks, ganyan. So malaki yung chance manalo ni Trump. Pero sana Hillary. Yung parang kay Donald Trump, parang more on focus lang siya sa benefits na natatanggap ng Amerika. Unlike sa kay Hillary na parang equal lahat. Yung maririnig lahat ng suggestions ng mga neighboring countries. Depende kay President Duterte yan. Pero sigurado ako bibigyan tayo kasi ganun ang ng Democrats eh. Sa history ng Philippines mas binibigyan tayo ng economic aid ng mga Democrats compare mo sa mga Republicans. Yun lang. So paano nakaka-apekto sa Pilipinas ang elections sila as former colony ng US? Okay, kasi di ba, parang yung Pilipinas kasi parang sinasabi na there's a good friendship between US and Pilipinas. Sa mga nababasa ko, okay yung diplomatic relations niya sa Philippines besides na pag hindi kasali si Duterte sa usapan. Pag si Donald Trump, mas personally sa tingin ko magkakagulo talaga. Magkakasundo kaya sila ng Pangulo natin? Ewan ko, based sa mga comments ni Trump, parang gusto niya si Duterte. Feeling ko hindi kasi pareho silang di ba? Parang pareho silang may strong personality na parang ganun silang dalawa. So tingin ko mas mag-aaway silang dalawa and baka mawala yung friendship ng dalawang country. Yung bunga kasi ni Digong hindi niya makontrol eh. Si Trump, hindi. Sa tingin ko, hindi. Ayaw niya sa Asians eh. Ayaw niya sa immigrants eh. So, sa tingin ko, magkakasundo rin yan. Hindi pa siguro sa ngayon, pero ilang years pa. Nakatakot na isipin kung si Trump yung mananalo. So, meron tayong medyo weird, medyo kakaibang twist sa relations natin sa Amerika. Kung si Hillary Clinton, mas gugustuhin, ako personally, mas gugustuhin ko si Hillary Clinton na maging president. Kasi mas maayos natin yung pakikitungo natin sa Amerika. Especially ngayon na maraming issues na binabato kay Duterte. Tsaka mas qualified si Digong dahil prosecutor naman siya dati eh. Unlike si Trump, tatanga-tanga lang yun eh. Medyo kakaiba na to kasi Duterte na tapos si Trump pa, di ba? Ano na to? Ewan ko, baka magkaroon ng pader yung buong Pilipinas. So, para sa akin, siguro pag kay Hillary, siguro okay lang, parang stable lang. And I think first time na kung mananalo si Clinton, magiging first female US president. So, maganda din na makakuha ng perspective mula sa isang babaeng American na sa tingin ko ipaglalaban yung gusto at yung nararapat para sa mga mamamayan ng Amerika. Yes, pero feeling ko kapag silang dalawa hindi magiging diplomatic ang future natin kasi yun nga medyo kakaiba nga si Trump na yung mga methods niya parang hindi siya inclusive. Oh, can you see? Maging astronaut. Bakit astronaut? Kasi gusto ko makaalis sa mundong ito. So ano yung book na ma-recommend mo sa viewers natin? Viewers, The 100-Year-Old Man Who Jumped Out of the Window and Disappeared. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-subscribe. Mabuhay ang Easy Filipino! Ingat!